Scorpio, may isang hindi pangkaraniwang pagbabagong magaganap sa iyong mundo. Hindi ito darating na may kulog o kidlat, kundi sa tahimik na kapangyarihan ng banal na tiempo. Sa pagitan ng Enero 25 at 26, magbubukas ang universo ng isang tagong pintuan, at sa pagdaan mo rito, magsisimulang magbago ang iyong enerhiyang pinansyal. Hindi ito darating na parang premyo sa loto, darating ito ng banayad, tulad ng isang bulong mula sa kapalaran. Kung matagal ka nang naghihintay, nahihirapan, o nagtatanong kung kailan mabibigyang gantimpala ang iyong mga pagsusumikap, ito na ang sandali mo. Ito ang iyong himala, pero tanging kung handa kang makita ang mga palatandaan bago sila tuluyang maglaho. Bawat zodiac sign ay may kanya-kanyang sandali, pero Scorpio, ang sayo ay dumarating na parang mabagal ngunit makapangyarihang pagsikat ng araw sa pagitan ng Enero 25 at 26. Maaaring tila karaniwan lang ang dalawang araw na ito, pero sa ilalim ng kanilang katahimikan ay mayroong sagradong nangyayari, isang cosmic na bintana kung saan nagsasama-sama ang enerhiya, layunin at kapalaran. Kung naramdaman mong tila natigil ka na sa aspetong pinansyal, hindi pinapansin o emosyonal na nauubos, ang pagbabagong ito ay parang isang malalim na paghinga ng ginhawa. Hindi ka nakalimutan ng universo, pinaghahandaan ka lamang nito para sa mas malalim at mas pamatagalang biyaya. Sa astrolohiya, ang tiyempo ang lahat, at para sa Scorpio, hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa kaliwanagan, layunin, at gantimpalang makadiyos. Papasok ka na sa isang enerhiya kung saan unti-unting nawawala ang mga dating harang, at ang mga dating imposibleng pangarap ay nagsisimulang gumalaw. Hindi ito basta swerte, ito ay pagkakaayon. At ang enerhiyang nakapaligid sa iyo ngayon ay malakas, tahimik, at handa. Ang kailangan mo lang gawin ay buksan ang iyong kamalayan dahil maaaring kumakatok na ang himalang matagal mo nang hinihintay. Emosyonal na kalagayan ng Scorpio bago ang pagbabago. Bago ang bawat malaking pagbabago, laging may bagyong tahimik ang nauuna. At Scorpio, sa mga nakaraang linggo o marahil buwan, para kang naglalakad sa gitna ng ulap. Emosyonal mabigat. Pinansyal malabo. Ibinigay mo na ang iyong enerhiya, katapatan, at pagsisikap pero tila mabagal, tahimik, o kakaibang nahuhuli ang resulta. May malalim na pagkainip sa kaluluwa mo, hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa paulit-ulit mong pagtatanong, ano ba talaga ang kahulugan ng lahat ng ito? Sinubukan mong manatiling matatag. Nagtiis ka. Paulit-ulit mong sinabi sa sarili mo, siguro sa susunod na linggo, o konting tiis pa. Pero sa kaibuturan mo, may bulong na nagtatanong, magbabago pa ba talaga ito? Ito ang emosyonal na estado ng isang Scorpio bago ang transformasyon. Hindi ito dramatiko. Hindi ito maingay. Tahimik pero matindi, tulad ng tubig na naiipon sa ilalim ng mataas na presyon. Maaaring tinitingnan mo ang iyong bank account at iniisip, ano pa ba ang kaya kong gawin? O marahil nagsimula ka ng magduda sa sariling kapangyarihan, nakalimutan mo ang malakas mong intuisyon at emosyonal na lalim na siyang tunay mong lakas. Maaaring napapaisip ka rin kung bakit tila umaagos ang swerte ng iba habang ikaw ay nananatiling nakatigil. Pero ito ang hindi mo agad napapansin, ang universo ay hindi nagpapaliban ng walang dahilan. Kapag ito'y naghihintay, may layunin. Para ayusin ang daloy. Para protektahan ka. Para ihanda ka. Habang ikaw ay nababahala sa delay, ang universo ay tahimik na inaayos ang banal na tiempo. At ngayon, ang sandaling iyon ay papalapit na. Ang bigat na dala mo sa loob ay hindi kahinaan. Ito ay ang pagbubuo bago ang pagsabog ng tagumpay. Ang pressure bago ang paglawak. Paraan ito ng kaluluwa mo para mangalap ng lakas bago ang isang spiritual at pinansyal na pag-angat. Naunat na ang iyong enerhiya, Scorpio. Pero malapit na itong pumiglas sa paraang hindi mo inaasahan. Ang cosmic na senyales, ano ang magbabago sa Enero 25-26? Sa unang tingin, maaaring ang Enero 25 at 26 ay mistulang karaniwang mga araw lang. Pero Scorpio, para sa'yo, ang mga petsang ito ay may dalang cosmic na kodigo, tahimik na nakaukit sa mga bituin. At tanging mga taong marunong makaramdam ng malalim, tulad mo, ang kayang makilala kapag nagsimula ng gumana ang kodigong ito. Hindi ito darating na may malalakas na anunsyo. Nagsisimula ito bilang isang pakiramdam, isang paghila sa iyong kaluluwa, isang biglaang katahimikan sa gitna ng iyong pagkalito, o isang panaginip na nananatili sa iyong isipan kahit gising ka na. Maaaring makaramdam ka ng kakaibang pagkaalerto na parang may mangyayari,
kahit hindi mo ito maipaliwanag. Astrologically, ang panahong ito ay may dalang enerhiya ng e-awakening. Isang planetary alignment ang maaaring magbukas ng lumang harang sa iyong chart, lalo na sa aspeto ng pananalapi, panloob na pagbabago, at karmik na gantimpala. Mapapansin mo ang maliliit na bagay, isang bayad na matagal nang hinihintay, biglang dumating. Isang ideya ang pumasok sa isip mo na parang may nagya. May taong biglang banggitin ang pangalan mo sa isang usapan, at bigla may pintuang bumukas. Ito ang cosmic na senyales. Isang tahimik na sandali na naghihiwalay sa dati at ngayon. Hindi nito hinihingi na kumilos ka agad pero inaanyayahan ka nitong maging mulat. Banayad ang enerhiyang ito pero ang Scorpio ay nilikha para sa mga banayad na bagay. Nasa kakayahan mong makaramdam ng hindi nakikita ng iba ang iyong tunay na kapangyarihan. At kung susundan mo ang agos, ang senyales na ito ay magdadala sa iyo hindi lang sa pera, kundi sa alignment, isang uri ng yaman na nararamdaman hanggang kaluluwa, hindi lang panlabas. Para sa ilang Scorpio, maaaring dumating ang senyales bilang isang intuitive na udyok, tawagan ang isang tao, mag-apply sa isang bagay, patawarin ang sarili. Para sa iba, ito ay maaaring dumating bilang isang di inaasahang alon ng kapayapaan, pagkatapos ng buwan ng kaguluhan sa isipan. Alinman sa dalawa, ang dalawang araw na ito ay may dalang mensahe para sa iyo. Ngayon ito na ang panahon. Panahon para magbago. Panahon para tumaas. Panahon para tumanggap. Ang nakatagong biyaya. Minsan, ang pinakamalalaking biyaya ay hindi dumarating na nakabalot sa kinang o kislap. Dumarating sila ng tahimik, nakabalat kayo bilang isang tila simpleng pagkakataon, kakaibang panaginip, o isang ideyang paulit-ulit bumabalik sa isipan. Para sa Scorpio, sa pagitan ng Enero 25 at 26, darating ang ganitong sandali. Maaaring ito ay isang hindi inaasahang tawag, isang random na mensahe, o isang biglaang udyok mula sa intuisyon na magtutulak sa iyo na buksan ang isang email, balikan ang isang lumang ideya, o pagmasdan muli ang direksyon mo pagdating sa pananalapi. Sa unang tingin parang maliit lang. Pero sa antas ng enerhiya, ito ay napakalaki. Sapagkat ito ang nakatagong biyaya, ang sandaling nagsisimula ng gumalaw ang lahat. Ang nagpapalakas sa sandaling ito ay hindi lang kung ano ang nangyayari kundi kailan ito nangyayari. Maaaring ito ang tamang tao na nag-aalok ng tulong, ang tamang ideya na biglang sumulpot, o ang tamang pagkakataon na dahan-dahang lumilitaw. Ang totoo, karapat-dapat ka dito. Hindi dahil sa swerte, kundi dahil sa pagtitiyaga, pananampalataya, at tahimik na paghilom. Kilalang-kilala ang Scorpio sa kakayahang magbago sa katahimikan. Hindi mo laging ipinapakita ang iyong sakit, pagsisikap, o pag-asa. Pero ang universo ay nakakakita ng mga bagay na hindi napapansin ng mundo. At ngayon, ito'y tumutugon. Ang biyayang ito ay maaaring dumating sa anyo ng isang oportunidad na pinansyal na tumutugma sa iyong kaluluwa, hindi pinipilit. Isang regalo o refund mula sa hindi inaasahang pinanggalingan. Isang pagbabagong pag-isip na bubukas sa iyo sa kasaganaan. Isang pagkakataong magsimulang muli mula sa lakas, hindi sa takot. Pakiramdam mo ay parang himala ito, pero hindi ito mahika. Ito ay divine timing. Malalaman mong ito ang biyaya kapag ramdam mo ang pagginhawa, parang matagal mo na itong hinihintay, kahit hindi mo alam kung kailan o paano. Maaaring maging emosyonal ka pa nga, nang hindi mo alam kung bakit. Ito ang sandali kung kailan ibubulong ng universo. Heto na. Para sa iyo ito. Handa ka na. Ano ang dapat gawin ng Scorpio upang matanggap ito? Scorpio, kayang buksan ng universo ang mga pintuan, pero ikaw pa rin ang kailangang pumasok. Sa pagitan ng Enero 25 at 26, magiging masagana ang enerhiyang nakapaligid sa iyo, magnetiko, puno ng tahimik na paanyaya. Pero makakapasok lang ang mga biyayang ito sa buhay mo kung gagawa ka ng puwang para sa kanila. At nagsisimula ito sa isang simpleng ngunit makapangyarihang hakbang, pagtitiwala. Ang Scorpio ay likas na may malalim na intuisyon, pero dahil sa iyong protektibong kalikasan, madalas mong i-overthink, magduda, o masyadong maghintay. Para matanggap ang biyayang nakalaan sa iyo, kailangan mong lumipat mula sa kontrol patungo sa pagkakaayon. Sa halip na itanong, gagana ba ito, itanong mo, tama ba ang pakiramdam ko tungkol dito? Malalaman mo agad sa loob mo ang sagot. Narito ang kailangan mong gawin. Makinig sa iyong intuisyon. Kapag may boses sa loob mong nagsasabing ituloy mo, kahit labag sa lohika, sundin mo.
Ang bulong na yan ay ang boses ng kaluluwa mo. Magsabi ng i sa maliliit na hakbang. Hindi mo kailangang tumalon agad. Maaaring kailanganin lang nito ay isang sagot sa mensahe, isang mabilis na email, isang maliit na meeting, o pagbago ng pananaw. Igalang ang maliliit na hakbang, sila ang nagbubukas ng malalaking daan. Bitawan ang pagnanais na kontrolin ang lahat. Ang himala ay hindi pwedeng dumaong sa isang mahigpit na kamao. Kapag masyado mong pinipilit kung paano ito dapat mangyari, maaaring hindi mo makita kung paano ito talagang mangyayari. Manatiling naroroon, present. Bihira ang himala na sumisigaw. Dumarating ito kapag handa kang mapansin. Ipatong ang iniisip, itahimik ang isip. Pansinin ang mga palatandaan. Hindi mo kailangang habulin ang biyaya, nasa paligid mo na ito. Pero kailangan mong ipakita na handa ka na. Nabukas ka na. Sabihin mo man ito sa isip, ibulong mo man sa hangin, o ipadama mo sa enerhiya mo. Handa na akong tumanggap. At panoorin mo kung gaano kabilis tutugon ang universo. Ang babala, ano ang maaaring humadlang sa biyayang ito? Bawat pintuang espiritual ay may susi, at minsan, Scorpio, ang susi ay ang kahandaan mong maniwala. Ang biyayang paparating sa pagitan ng Enero 25 at 26 ay hindi otomatiko. Iniaalok ito, hindi ipinipilit. At tulad ng bilis nitong makapasok sa buhay mo, ganoon din kabilis itong makalampas kung hindi ka bukas upang ito'y tanggapin. Ano ang maaaring humadlang sa biyayang ito? Isa, sobrang pag-isip sa mga palatandaan. Natural sa Scorpio ang pagiging malalim mag-isip pero minsan, ang lalim na ito ay nagiging pagdududa sa sarili. Maaaring makaramdam ka ng intuitive na udyok, pero imbes na sundin, inuubos mo ang oras sa pag-aanalisa, totoo ba ito? Paano kung nagkakamali ako? Hindi dahil nawala ang biyaya kundi dahil nag-alinlangan ka isinasara ang bintana. Paghawak pa rin sa lumang sakit. Kung may mga sugat ka pa mula sa nakaraan, pagkabigo, pagtataksil, o pagsisisi, maaari mong hindi sinasadyang itaboy ang mabubuting bagay, iniisip na masyadong maganda para maging totoo. Ang universo ay hirap maghatid ng himala sa taong naniniwalang hindi siya karapat-dapat. 3. Takot na maging bukas o vulnerable. Minsan, hinihingi ng biyaya na makita ka, na lumantad, magtiwala muli. At yan ang kinatatakutan mo. Sanay kang may kontrol, Scorpio. Pero ang mga himala ay nangangailangan ng pagsuko. Nangangailangan ng pananampalataya. 4. Hindi pakikinig sa sariling boses. Isa ka sa may pinakamalakas na intuition sa buong zodiac. Ang baliwalain nito ngayon ay parang patayin ang yes habang palapit ka na sa destinasyon. Magtiwala ka sa sarili mong gabay, nakahanay ito sa banal na tiempo. Ito na ang sandali mo, Scorpio, pero hindi ka pipilitin ng universo. Nasa paligid mo na ang enerhiya. Perpekto ang tiyempo. Pero ikaw ang kailangang pumiling huwag hayaang hadlangan ito ng takot, ego, o lumang sugat. Dahil minsan, ang pinakamasakit na trahedya ay hindi ang pagkawala ng himala. Kundi ang katotohanang nandoon na ito pero hindi tayo naging bukas upang ito'y makita. Ang sandaling pagliko. At bigla na lang may nagbago. Hindi ito maingay. Hindi ito dramatiko. Pero ramdam mo ito malalim sa dibdib mo. Ang matagal mo nang kinikimkim na tensyon, takot, at kaba ay unti-unting lumuluwag. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, huminga ka ng totoo, isang hiningang ramdam mo sa kaluluwa mo. Scorpio, ito na ang sandali ng iyong pagliko. Maaaring mangyari ito kapag nagsabi ka ng sa isang simpleng bagay, isang mensahe, isang ideya, isang tawag na muntik mo nang baliwalain. O baka naman panloob ito, isang desisyon na tigilan na ang takot, tigilan ang paghihintay, at magtiwala na lang sa nararamdaman mo. Hindi ito mukhang tagumpay sa panlabas. Pero sa loob mo, napakalaki ng epekto. Dahil dito mo pinipili ang paniniwala sa halip na takot. Ang pag-agos sa halip na kontrol. Ang pagkakaayon sa halip na pakikibaka. Ito ang sandaling hindi mo na kailangang habulin ang biyaya dahil ikaw na mismo ang humihila sa kanila. At kahit wala pang nagbabago sa papel, alam ng puso mo. Hindi na ako ang taong kagaya ng kahapon. At ang pagbabagong yan ay magbabago ng lahat. Pagkatapos ng pagliko, pananalaping pag-agos at bagong vibrasyon. Kapag nangyari na ang pagbabago, Scorpio, unti-unting umaayon ang lahat at ang pakiramdam mo. Parang dumadaloy ang lahat ng natural. Maaaring hindi bumuhos ang pera na parang baha,
pero magsisimula itong umagos, banayad, tuloy-tuloy, at tila ginagabayan ng tadhana sa halip na pinipilit. Maaari kang makatanggap ng hindi inaasahang tulong pinansyal, bayad na matagal nang hinihintay, o bagong mapagkukunan ng kita na hindi mo pa naiisip noon. Pero higit sa lahat, magbabago ang relasyon mo sa kasaganaan. Hindi mo natitingnan ang pera bilang isang bagay na kailangan mong ipaglaban, kundi isang enerhiya na kusang lumalapit kapag nakaayon ka sa sarili mong daloy. Mapapansin mo, mas malinaw na ang mga desisyon mo. Mas magnetiko na ang mga oportunidad. Hindi ka na nauubos sa kakahabol sa mga hindi para sa'yo. Magtatanong ang iba, anong nagbago? Pero hindi nila makikita ang tunay na pagbabago. Ang vibrasyon mo. Pumasok ka na sa bagong antas ng enerhiya, isang frequency kung saan natural na lang ang pagtanggap at hindi na takot ang may hawak ng manibela. Tumatahimik ang isip mo. Gumagaan ang enerhiya mo. At sa halip na mahigpit na kumapit sa resulta, nagtitiwala ka na sa proseso. Scorpio, hindi ito ang katapusan ng paglalakbay, ito ay simula ng isang bagong kabanata. At nagsisimula ito sa isang simpleng katotohanan. Ikaw ay nakaayon na sa yaman na matagal nang naghihintay sa'yo. Scorpio, hindi ka pinaparusahan, pinaghahandaan ka lang. Lahat ng paghihintay, lahat ng kalituhan, lahat ng tahimik na gabi kung saan tinanong mo ang iyong landas, hindi ito nasayang. Hindi ka pinapabayaan ng universo. Binubuo nito ang isang bagay sa likod ng mga eksena, inaayos ang bawat piraso hanggang dumating ang tamang sandali. At ngayon, dumating na ito. Sa pagitan ng Enero 25 at 26, may isang sagradong pagbabago na magaganap, hindi lang sa aspeto ng pananalapi, kundi pati na rin sa espiritual. Hindi lang pera ang matatanggap mo kundi ang iyong kapangyarihan. Ang kapangyarihang magtiwala muli sa sarili. Ang kapangyarihang maglakad na may pananampalataya, hindi takot. Ang kapangyarihang tumanggap ng walang guilt o hiya. Ang sandaling ito ay isinulat na sa iyong mga bituin, pero ikaw lamang ang makakalikha nito. Kaya, tumalon ka. Buksan mo ang iyong puso. Sabi ng Yi. Dahil ang biyaya ay dumating na. Hindi bilang ingay, kundi bilang isang tahimik na himala na may nakasulat na iyong pangalan. At sa pagkakataong ito, handa ka nang tumanggap. Isa ka bang Scorpio na nararamdaman ang pagbabagong ito? Ikwento mo sa comments, baka ang karanasan mo ang maging inspirasyon ng iba. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa kaluluwa mo, huwag kalimutang like, share, at subscribe. Mas marami pang biyayang paparating at nandito kami para gabayan ka sa bawat hakbang.